Hello mga katima board in Thailand, sawadee ka. So for today, this is the part 3 of our visa run in Laos. And if you haven't watched our part 1 and part 2 of our visa run series here in Laos, I have pinned the post. You can check the videos in the featured videos in this FB page. We stayed at Malinampu Hotel for 3 days and 2 nights for only 1,245 baht. I'm actually planning a decent room tour, however, nagtitake over dito si Bella. So yes, there she is showing the toilet. And by the way, this room has ref. Meron din siyang heater with free 2 bottled water. And aside from that, meron din ditong mga snacks or some food that you can eat during your stay. However, they have certain amount that you have to pay. Before I booked the hotel, I saw that there is a swimming pool. So thinking that we can go swimming, si Bella ay very excited. Swimming pool dyan sa taas. Sino nagsabi? Si Kuya. Yung Kuya ko. I never imagined that Bella will be happy this much. Sulit na sulit ang very long travel namin dito. And this made me realize na hindi kailangan super big or bongga yung room. As long as happy kayo together, then that would be fine. This hotel is a very good location. Imagine, in less than 2 minutes, you can buy your stuff. You can buy grocery in the nearest Big C. May mga kababayan tayo sa hotel na ito. Yung nag-open ng door to welcome the guests is a Filipino. Ang nagmamanage ng kitchen is also a Filipino. And I believe by this time, the manager of this hotel is also a Filipino. O diba, proud to be Pinoy, kahit saan pumunta may Pilipino kasi matyaga, masipag, and of course, trustworthy. Ayan na naman si Miss Friendship, kakarating pa lang namin, ang dami na niyan friend, saying hi, hello, kahit hindi niya naman kakilala. Minsan sinasabihan ko siya, ano ka ba Bella, why you're saying hi, hello to somebody you don't know? Pero yung sinasagot niya lang sa akin, it's okay mommy, I'm just making friends. O diba, may point din talaga yung bata. Wag lang talaga mapabayaan at baka'y makidnap. At ayan na, dahil during that time super init sa Laos, hindi pwedeng lumabas ang ganda during the heat of the sun. At kahit naman may dala tayong medicine, ang hirap pa rin talaga kapag may sakit ang bata. By that time, 6 PM na kami umalis and nagtanong-tanong lang ako kung saan ang papuntang night market. And wala, dadaanan pala namin tong beautiful colored fountain. So last time I went here, hindi pa ganito kaganda ang Laos. And in fairness, in the span of 10 years, improved na naman ang Laos. Meron na din mga nakailang-ilang mga tall buildings dito. This fountain I think is new since wala ito before nung pumunta ako dito. And yeah, hindi yan ang pupuntahan natin, Bella. So we have to go to the night market, everyone. So from our hotel, nag-walk straight lang kami passing the fountain and then turn right. Then after a few minutes, ayun na. Narating na namin yung night market. Best time to go there is late in the afternoon since they are open already and you will pass this street. So just in case you're doing a DIY and you just wanted to try to walk and find yourself, this street, dapat daanan nyo from the Nampu Park or Yumay Fountain. And here is what Laos night market looks like. If you're looking at it, parang kukunti yung stalls, but wait, the exciting part is as you walk further. Ang dami-daming stalls dito, ang daming bilihin. You can haggle as much as you can. There's a lot of toys for the kids as well. And of course, buy pasalubong for your loved ones. At ayan na nga si Bella, hindi na siya nagpapaawat. Gustong-gusto niya daw tong colorful rabbit na ito. However, sinabi ko, we're just starting. Maybe there are better options as we walk papunta sa unahan. Diyos ko, sa dami ng bilihin dito, hindi imposibleng sumakit yung ulo mo at yung bulsa mo. Sumakit yung ulo mo kasi ang daming choices at sumakit yung bulsa mo kasi Diyos ko, marami kami bibili, mauubos yung dala mong pera. Promise. Ayun, tama yung decision namin na tumingin-tingin pa ni Bella. We found this colorful rabbit. Meron siyang kagat-kagat na carrots. So that's the best option that we have seen. At dahil marupok tayong ina sa mga panahong ito, okay, binili ko yung rabbit for 100 baht. Kasi it's very impossible na umalis kami dito nang wala siyang nabibili. After bumili ng mga pampasalubong, ayan na nga, umuwi na kami. Pagod na daw siya, kaya kailangan ko na siyang kargahin. And that's it for today's video. Thank you so much for watching. Thank you. God bless. Take care and kabkun ka.